Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Bagong segment ng Cavite-Laguna Expressway na magpapakikli sa oras ng biyahe sa ilang bahagi ng Southern Luzon, binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alkalde ng Ginubatan nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa mabilis na pag-aksyon nito kasunod ng matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon. Mga bayan sa Eastern Samar na niyanig ng magnitude 6 na lindol ngayong hapon, ligtas at walang iniulat na matinding pinsala. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang pagbubukas ng bagong segment ng Cavite-Laguna Expressway or CALAX na inaasahang magpapaikli at magpapaganda ng biyahe sa Southern Luzon. Ang subsection 3 ay may habang 7.88 kilometers at magpapaikli sa biyahe mula Binyan, Laguna hanggang General Trias, Cavite ng hanggang 26 minuto mula sa dating 1 oras. Maseserbisyohan nito ang nasa 6,000 dagdag na motoristang umiiwas sa trapiko sa Cavite kada araw. Sa oras na makumpleto ang CALAX, ikukonekta nito ang Manila-Cavite Expressway sa South Luzon Expressway. Ikinatuwa ng Pangulo na nabuksan na ang subsection 3 pagkatapos ng 10 taon. Inanunsyo niya na 1 buwang libre ang singil sa toll para sa mga motoristang dadaan dito. Nagpapasalamat din si Marcos sa mga partner sa pribadong sektor tulad ng Metro Pacific Group na tumulong sa pagtatayo ng bagong bahagi. Namahagi rin ang Pangulo ng tulong mula sa gobyerno bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang event sa General Trias, Cavite. Kabilang sa mga ipinamahagi ang tig 10 kilong bigas at tulong pinansyal na 200,000 pesos kada barangay para sa mga benepisyaryo ng Presidential Scholars Program. Ayon kay Marcos, namamahagi ang gobyerno ng bigas at pondo bilang tulong sa mga komunidad sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina at pangunahing bilihin. Ibinalita rin ng Pangulo na magbubukas ng bagong pasilidad ang Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite para palawakin ang serbisyong medikal ng gobyerno sa lalawigan. Maglalaman ito ng 200 kama at makakapagsilbi sa mga residente ng Cavite at iba pang karatig probinsya. Nagpasalamat si Ginubatan Mayor Ann Gemma Onghoco kay Pangulong Marcos Jr. sa mabilis na aksyon ng national government kasunod ng matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa alkalde, ang pagbisita ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ay magtitiyak na makakarating sa Pangulo ang sitwasyon ng probinsya. Maaasahan din na mapapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga residente sa 44 na apektadong barangay sa Ginubatan. Nanawagan naman si Onghoco ng dagdag na supply ng tubig dahil sa patuloy na paglilinis ng naipong abo ng bulkan. Sinabi niyang mahalaga ang mabilis na pagtatanggal ng mga abo upang maiwasan ang mga respiratory disease lalo na sa mga vulnerable sector. Sa hiwalay na pahayag, ibinalita ni Pangulong Marcos na mabilis na naibsan ang epekto ng pagbuga ng abo mula sa mayon sa mga tao dahil sa maagap na pagtugon ng gobyerno. Pinagtutuunan anya ngayon ng pansin ang paglilinis at pagbubukas ng mga kalsadang natabunan ng abo. Inaasahang dadami ang fire trucks mula sa mga karatig lugar na tutulong sa mga clearing operation. Patuloy naman ang pagre-repack ng mga food pack para sa mga evacuee, gayon din ang pamamahagi ng inuming tubig at face mask. Pinapayuhan ang lahat ng residente na manatili sa loob ng bahay, magsuot ng protective gear at maging alerto para sa mga susunod pang abiso.
Walang naitalang matinding pinsala sa San Julian, Eastern Samar matapos tumama ang magnitude 6 na lindol nito lang Lunes ng hapon base sa report ng lokal na otoridad. Ayon sa hepe ng San Julian Police na si Lieutenant Eduardo Sande, walang pinsala ang Municipal Hall habang mga minor crack lamang ang nakita sa police station. Nanatili rin anya sa labas ang mga residenteng naninirahan sa mga concrete houses ng mahigit 1 oras matapos ang pagyanig. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, nangyari ang lindol ng 2:09 ng hapon kung saan ang epicenter nito ay 9 kilometers northwest ng San Julian at may lalim na 10 kilometers. Naramdaman din ang mga pagyanig sa ilang bahagi ng Southern Leyte, Sorsogon, Cebu, Iloilo, Masbate at Davao Occidental. Patuloy pa rin ang pangongolekta ng otoridad ng mga report sa iba't ibang munisipalidad upang matiyak kung may mga nangyaring pinsala. At sa balitang pangkalakalan, ipinag-utos ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang moratorium sa pagbabayad ng housing loan para sa mga pamilyang apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Inatasan ngayong araw ni DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga key shelter agencies tulad ng Pag-ibig Fund, Social Housing Finance Corporation at ang National Housing Authority na ipatupad ang nasabing hakbang bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na makakatulong sa mga apektadong residente. Samantala, may ongoing payment moratorium din ang National Home Mortgage Finance Corporation sa mga member beneficiaries nito na may kaugnayan sa deklarasyon ng State of Energy Emergency sa bansa. Inaasahang iaanunsyo ng mga key shelter agencies ang coverage, period of imposition at iba pang detalye tungkol sa moratorium. Bukod dito, nakikipag-ugnayan na rin ang DHSUD Regional Office 5 sa iba pang government agencies upang matiyak na mabilis ang pagbibigay ng housing assistance sa mga apektadong Bicolano. Samantala, inilunsad ng Department of Agrarian Reform or DAR ang ika-4 na Farm Business School o FBS sa Goa, Camarines Sur bilang bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga magsasaka sa lalawigan. Nilahukan ng mga magsasaka ang 17 sesyon ng FBS sa loob ng 4 na buwan para hasain ang kanilang kakayahan bilang negosyante. Tinalakay dito ang mga praktikal na kaalaman sa pagsasaka at mahalagang kasanayan sa negosyo tulad ng farm planning, financial management, cost at risk analysis, value adding at marketing. Layunin nitong mapataas ang ani, mabawasan ang pagkalugi at mapalawak ang access ng mga magsasaka sa mas malaking merkado. Katuwang ng DAR sa pagpapatupad ng programa ang Agricultural Training Institute, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, lokal na pamahalaan ng Goa at Kagaykay Agrarian Reform Beneficiaries Farmers Association. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.